then weekly, meron kami tinatawag na prayer meeting. So, ganito din. May nagsasalita, then sharing, then prayer intentions. Ganun din. So, I recall it right away when you said that. I was so very amazed and edified, so to speak. This is the first time that I heard Brother Ariel. Aside from that informative talks or sharing he had, mas ako, kung ako'y nakikinig, ako'y pipikit ng mata. Bakit? Upang masundan ko ang nagsasalita. Kung siyan ang mga verbal and adjectives gigamit sa speakers, I connect and connect. So it touches me. My question to Brother Ariel, where are you now in your following to Jesus? So, I put myself, sabi ni Brother Ariel na selective, appreciative, informative, and reflective. Reflective, yes, it's a matured listening. And doon na nakuha. Pero sometimes in between from that active, appreciative, informative, selective, in between ay may tinatawag na imaginative. Nakukuha yung sinasabi at we are visualizing yung mga adjectives and verbs na gigamit sa speaker. Until such time na makuha mo na ang gist at the end. So, aside from that kasi ang pakay at ang objective na na-feel na po sa talk ni Kabunyi-bunying Ali. Kabunyi-bunying Ali. Ay sa ganang akin laang ay galing. No, na-touch din ako, no? As a priest. No? Amen. So, na-touch ako na is my priestly prayer enough for me to listen the Lord speaking in my own present situation? Do I have a reflective listening from this situation that I am encountering in which you right? So, yun ang sinabi ko sa inyo kanina sa baba, no? Sharing natin. So, nakakaturo ang isang paliwanag sa sitwasyon dahil iniintindi ko, sinubaybayan ko bago nangyari ang nangyari hindi dapat mangyari. Ganun. So, lahat ng mga preachings ko, lahat ng mga sinasabi ko noong pang day 1 sa aking pagkapare hanggang tayo pinagkita dito sa New York at the end of my last day as an active ministry in the sense last year as pare, sinubukan kong hanapin lahat ito at ibalik tanaw ko at I have to encounter them all, re-encountering what I had said during that time. Then nakita ko na, this is the reality that I had to undergo. No? Lahat ng mga sinasabi ko, ngayon na ang realidad sa buhay ko, ngayon na nangyari sa buhay ko. Now, what is my own reflection? Ang aking lamang ay ganito. Kung ang Diyos ay kinuha niya ako sa kung ako isinila ng sinapupunan ng aking ina. Kung ang aking bukasyon ay nagsimula sa aking ina. Kung ang aking ina ang siyang significant other sa aking bukasyon. At naghatid sa akin sa seminaryo at sa altar upang ako'y magtira pa sa
sa harapan ng kabanal-banalang altar ng Diyos. Sabi ng ko. So, ikamamatay kung ako'y malibay. Ako'y isang pare din na sintulan ng ibang tao na marupok. Marupok in a sense na may kahinaan sa pag-iisip, may kahinaan sa pag-uugali, may kahinaan sa lahat ng bagay. Amen. Kaya nga man lamang, tinatanggap ko yan ang mga kahinaan at ako'y humingi sa inyo din ng panalangin. Sampu po ng aking ang aking pagkatao, ganun din naman po kayo, nanghingi ng aking mga panalangin, at bawat misa, bago ako mag-misa, yung panalangin niyo po pagsuot ko ng aking sutana, isinama ko na kayo. Upang ialay ko kayo sa dambana ng kabanal-banalang Eucharistia. Dasal niyo ako, sintulan na ako'y nagdasal sa inyo. At sana ay tayo'y matagpuan pa natin ng Diyos sa magiting nating pakikinig sa Kanyang mga sinasabi. Upang ating mahaling sundan ang Kanyang yakap patungong langit. Ng objective, the object of the voice of God in today's gospel is all about eternal life. Amen. Ang buhay na walang hanggan